Mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, mga kaibigan, bagong kaibigan, saan mang bansa kayo naroon. Kalakip ng aking panalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, sampu ng inyong mga pamahal sa buhay, ang inyong mga pangkabuhayan, at ng inyong mga trabaho. Kumusta na po kayo? Ito po ako, gumagawa na naman po ako ng kaparaanan para ako po ay makatipid po sa pagpakain ko ng aking mga alagang broiler na manok. Ayan po, isang katawan po ng maliit na saging o kaya'y banana. Ano po, ayan, ginagayat ko po para ipakain ko po. Ayan din po yung oregano, daon ng oregano na ihalo ko po mamaya. Ano po mga kaibigan, sa katulad ko na maliit lamang po ang puhunan, para pag ibininta ay mayroon din naman pong kita. Kung hindi bibinta, mayroon pa rin po akong mailulutong ulam. Di po ba mga kaibigan? Dahil ito po ang hobby ko po, na mag-alaga ng mga hayop. Na tulad nung una ay mga inalagaan ko po ay mga rabbit po, pero tinanggal ko po yon dahil ito po ay nakakaroon po ng mga delikadong pag-alaga ng rabbit, dahil nagkaroon po ako ng asthma, kaya tinanggal ko po yon. Awa ng Panginoong Diyos ay nagamot naman po ang asthma ko po, dahil wala na po yung mga rabbit po, hindi katulad dito sa manok. Ito, alternatibo na naman po na gumagawa ng pagkain at patuka po sila, dahil hindi po sila masilan. Kagaya po din po ito ng native, kung ano ang ihanda mo, tutukain at tutukain din po nila ito. Dahil ito po yung yung banana na ginayat para sa ganon hindi ganong mainit po sa kanilang katawan dahil sa feeds po. Ganon din po sa oregano. Ito po ay magkakaroon din po ng vitamin para magkalasa yung ating inalagaan manok na native po na broiler. Magiging native ang lasa po nito, dahil mga kaibigan, kung puro feeds ang ating papakain sa broiler ay para bang yung lasa po niya, batabang, di po ba? Hindi nyo para papansin na pag nagluto po kayo ng broiler na manok, kung wala pong halo na nor cubes na manok, ay hindi po masarap, di po ba? Kaya itong kaparaanan ko po na ginagawa dahil sa dahon ng oregano. At bago ko makalimutan mga kaibigan, ako po ay muli po bumabati sa inyo ng malibagayang Pasko at manibagong taon po, na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, sampu ng inyong mga pamilya sa buhay, may regalo man tayo o wala, ay na magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos na buhay, dahil lagi po niya tayong ginagabayan araw-araw. Tulad ko po na isang senior, ito ay nag-aalaga ng mga alagang hayop. Alangan naman puro binili ang ating uulamin. Kaya pagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, maski 3 na po ang paako, ay gumagawa pa rin po ako ng kaparaanan para mayroon po akong pagkakaabalahan bukod sa pag-uwaiti po. Mapamonetize man ako hindi, ay okay lamang po, just for fun na lamang po ang ginagawa ko, para mayroong bibisita man sa akin at mapanood nito ang aking mini vlog. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Kung ito po nagustuhan po ninyo, tamsak lamang po ang kailangan po. Napakalaking tulong na po ito para sa akin sa pag-improve po sa ating mini vlogs kay YT po. Kung aasahan po lagi natin ang sahod kay YT, ay malamang ay yung iba po ay matagumpay, yung iba po naman po ay hindi po. Di tama po ba? Dahil kung minsan nakaka-copyright po ang iba, dahil ito po ay
bawal po. Ewan ko lang po kung ano po, ma-strict one po. Ma-strict one po ako dito dahil may kutsilyo po dito na nakikita po. Pagkamat wala naman po itong dugo. Dahil marami pong bawal po kay Whitey. Po mga kaibigan. Kaya ito, muli nagpapasalamat po ako sa dadalaw po at sisilip. Sana po ay mayroon. Maraming salamat po. Kung wala naman po, maraming salamat po. Bahala na po si Batman. Po mga kaibigan, at bago po makalimutan, maraming salamat po sa inyo uli na tiyaga lamang po tayo dito para sa ganun ay malibang po tayo sa pag-Whitey. Dahil pag kung minsan pag nahawakan na natin po ang cellphone, wala na pong magawa sa ating pamumuhay kundi puro Whitey. Dahil kanina po ay marami po ako nakita na naka-live po, kaya ito inisakasi ko po na ang mga gawain ko po para sa aking mga alagang mga hayop po mga kaibigan. At dito makikita po ninyo kung paano maging ganado po ang aking mga alagang manok na pinakawalan ko po yung anin para sa ganun ay mapagkuhan po ninyo. Ayan po, tapos na po ako maggayat po ng aking mga inihanda po. Ayan po yung konting pigs at konting mais at saka bahaw na kanin po. Ayan po na po yung mga alaga kong manok na handa na po na kakain dahil gutom na po sila. Kaya pinaghalo-halo ko na po at itry ko po yung isa para makakain na po. Yan po, enjoy lamang po sa inyong panunod at maraming salamat po sa bibisita. Kung mayroon, salamat po. Ayan po, pinaghalo-halo at kukunin ko po yung isa na para makita naman po ninyo kung ano ang kaparaanan ng ginagawa ko po dito. At pasensya na po kung laging ganito ang ating mga ibinabahagi ko po sa inyo para sa mga guro naman po ay mayroon din po mag-alaga ng mga broiler dyan po sa inyong lugar ay makita po ninyo kung paano po alagaan ang ating mga alagang broiler na manok po. Dahil sa tulad ko na na konti lang ang puhunan, ganito po ang ginagawa ko po. Na alternative na pagkain po nila. Ayan, ganado na po siya. Sinasaway ko po, baka kalaykayin po niya. Dahil mahirap na pong pulutin po ito. Pag ito po ay waris, po sa Ilocano. Ayan po. Salamat po and God bless po sa lahat ng bibisita po sa akin. At mamaya makikita po din nyo yung iba ko pa pong alagang mga hayop po na po kay manok po na broiler. Malalaki na po sila. At maroon din po akong second bat po dyan na broiler ulit. Ayan po ang ebidensya po ang alaga kong mga manok na kumakain na po siya. At dito na try ko na po kung paano sila na paamuin. So, talagang maamo naman po sila dahil hindi mo na kailangang habulin pa na katayin. Dadakpain mo na lamang po ang mga broiler. Hindi katulad sa native ay kinakailangang habulin mo pa at mapapagod ka pa. Pero dito ay iba po sila. Usap po silang lumalapit po. Ayan din po yung mga kasamaan po niya na broiler na sa kulungan naghihintay para kumain na rin po. Ayan din po yung native kong manok ng mga tandang, nandyan po sila sa ibaba. Yan po yung mga native na sa ibaba po na sila po ang walis po sa silong ng mga cottage po ng aking mga manok. Ayan din po ang second bat po na alaga kong broiler na sisi po. Bali 15 piraso po yan. Ayan po. At ito naman pong 10 na kabukod, ito po ay ihanda ko po. Ihanda po namin ito sa bagong taon at Pasko po. Pasko at bagong taon po.
At siyempre po, maligayang Pasko po sa inyong lahat po mga kaibigan. Sana po ay masarap ang handa po ninyo. Ano po mga kaibigan, ako po ay magdidiinta at magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at pagsilip. Tamsak lamang po ang kailangan po sa napalaking tulong na po para po sa akin. Yan po ang mga alaga kong mga native na manok. Nandyan lamang po sila sa paikot-ikot. God bless po mga kaibigan ko. Bye-bye po. And Merry Christmas and Happy New Year. Ano po mga kaibigan. Bye-bye.